Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Engaging the digital age, online ministry and ethics. So dito na po tayo sa ating digital age. No? Paano tayo mag-engage dito? Kasi ngayon po, medyo high-tech na ang ating mundo. No? Talaga namang napakabilis ng technology ay maging very sobrang high-tech na talaga. Unlike nung unang panahon po, talagang nababalanse, no? So technology as a tool for ministry. So gagamitin natin yung technology natin ngayon sa ministeryo ng ating puno. Kagaya po nito, ano po? Tayo ngayon ay merong digital platform. Ang MBS ay nagamit ng Panginoon. At alam nyo, ang dami pong naabot ng MBS. Marami ang natuto sa MBS. Marami ang lumago sa MBS. At kung papansinin po ninyo, no, marami na rin po ngayong mga lumalabas na mga digital platform na nag-share din po ng gospel. Pero kailangan maging mapagmatyag din po tayo. Teaching biblical truths through digital platforms. So ang ating objective o yung pinaka-aim natin ay maituro yung biblical truth dito sa ating sa pamamagitan ng digital platform. The advent of digital technology offers unprecedented opportunities for disseminating biblical teaching. Online platforms enable pastors to reach broader audiences, break practical barriers, and fostering a global community of believers. So, napakalaking tulong po nito sa atin na maabot po natin yung mga tao na malayo, no? At sabi dito ay breaking geographical barrier, no? Yung ma-break talaga yung barrier na ito and fostering a global community of believers. So institution like Liberty University have recognized this potential. So isang universidad ang naka-recognize ng ganitong potential sa technology na sinasabing maituro yung biblical truth through digital platforms. So offering programs that equip many ministry leaders with the skills of effectively utilize digital tools in their teaching. So magagamit po natin itong technology bilang tool sa ating mga ministry para madala yung biblical truth. So mahalaga po ito at ngayon naman po talagang marami na po ang gumagamit ito, no? Minsan yung iba doon sa morning devotion, yung iba po ay yung live streaming, yung iba po ay sa pag-share noong word of encouragement. Ito po ay laking bahagi sa atin. Training leaders for effective online engagement. So as ministry extend into the digital realm, equipping leaders with the necessary skills become paramount. Training programs can focus on areas such as digital communication, online pastoral care, and the ethical use of technology in ministry ay mahalaga, no? Dahil dito, sabi dito, emphasizes the importance of adapting to the digital age, highlighting how integrating technology can enhance ministry opportunities and impact. So, pwede po tayong mag-equip o mag-equip ng mga leader, no? Na alam natin na may kakayahan, no? Merong kaalaman po sa area ng digital communication. So yung online pastoral care ay mahalaga at makita natin na ang technology ay magagamit sa ministry to care and to share the gospel at makapag-ambag lalong-lalo na doon sa mga leader at ma-extend natin yung ating ministry sa kanila na kahit sa pamamagitan lang ng digital ay nakakaabot ng mga kaluluwa. Tackling the ethical concerns of digital ministry. Sabi po, while technology offers numerous benefits, it also presents ethical challenges. So marami pong mga challenges talaga rin, no? Issues
such as maintaining confidentiality, ensuring the accuracy of online content. Mahalaga yon na talagang yung katotohanan, no, confident tayo, masigurado natin na yung ating online content na binabahagi ay merong katuturan, and navigating the potential for digital addiction must be addressed. So yan, na ma-divert natin, no, po, yung mga tao na sila ay mabigyan ng pagkakataon na bakit hindi magamit yung digital doon sa maayos na paraan. So church leaders are called to exercise discernment. So mahalaga ito, ensuring that their use of technology align with Christian ethical standards. So medyo maging aware din po tayo dito dahil kailangang masigurado natin na yung paggamit ng technology ay meron tinatawag na Christian ethical standard. Resources like keeping our sacred trust, maintaining boundaries in a digital age, and provide guidance on these complex issues. So, yan, mahalaga yung ating gabay para makita na natin yung pagkahalagahan ng ethical concern of digital ministry sa paggamit natin nito ng technology. Tapping into social media for evangelism. Social media platform serve as powerful tool for evangelism. Tama po ito na nagagamit na natin yung social media na makapagbahagi, maging gabay o maging way ito na isang powerful tool para sa evangelism, no? Kasi ngayon po halos ang platform o ang technology ngayon ay dinadaan na talaga kasi halos sa mga tao naka-engage na sa social media. Kahit nga po magbabasura nasa social media na lang di ba? Ginagamit na rin nila ito. So why not na magamit ito sa evangelism? Yung simpleng pagbabahagi ng message patungkol sa salita ng Diyos ay nakakatulong para magamit itong tools na to sa evangelism. Allowing churches to share messages. Yan. Halip na kung ano-anong messages ang i-share ay yung salita na ng ating Panginoon. O kaya yung pag-share noong mga live streaming ng Sunday worship o mga preaching ng mga pastor. Yan. Sabi, engage with diverse audiences and foster community interaction. By strategically utilizing the platform, ministries can extend their reach and impact within the digital landscape. So, mahalaga itong technology bilang connection sa community kasi sabi mo lahat naman po ay may cellphone na. Siguro ngayon bibihira nang walang cellphone kahit nga po sa bundok halos may cellphone na rin po. Kaya mahalaga na magamit yung technology para i-connect yung community doon sa evangelism o sa mabuting balita at gagamitin natin to sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya ngayon kung mapapansin po ninyo, no, marami po naglipan na platform. Marami po ang naglipanan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Minsan nga yung iba kulto pa, yung nagtuturo. Pero tayo na nakakilala sa Panginoon doon sa totoong katotohanan ay mainggan nyo o magkaroon ng heart na ito ay ma-share. Gamitin yung platform bilang isang powerful tools para sa evangelism. Tailoring content to reach diverse audience. So, understanding the demographic and preferences of online audiences enables churches to create content that resonate. So mahalaga ito na ano ba yung preferences ng online audiences, no? At this may involve translating materials into different languages, addressing culturally relevant topics, and employing various media formats to engage users effectively. So atin po gamitin, para ma-reach natin yung mga tao o yung mga audiences na merong pagkakataong makarinig
ng salita ng Panginoon doon sa mga lugar na kung saan po ay malalayong lugar na hindi natin kayang puntahan pero kayang i-reach out ng ating technology as connection to the community. Transforming church communication through technology. Integrating technology into church communication strategies enhance engagement and accessibility. Digital newsletter, live stream services, and interactive online forum foster a sense of community and keep congregants informed and connected. So, kagaya nga po nung nabanggit natin na ito po ay magamit natin bilang isang communication sa pamamagitan ng technology ay maiparating yung salita ng ating Panginoon at maibahagi sa pamamagitan ng ating mga ginagawang platform, gaya ng live stream services. Napakahalaga po yan. Marami pong naaabot na tao, no? Marami pong nakakarinig ng salita ng Panginoon at marami po ang nakakalapit sa ating Panginoon. At yung kagaya ng ginagawa natin ngayon na online Bible School ay mahalaga kasi alam niyo po kung bakit nakakatulong po ito doon sa bawat isa sa atin na kagaya ng mga malalayong lugar, hindi nila kailangang lumuwas pa ng Manila, magsadya. Ito ng platform na ito ay mahalaga at nagagamit. So dito makikita natin na mabigyan ang ating kongregasyon, ma-inform at ma-connect sila paano gagamitin ang technology using technology as connection to the community. So mababago po ang simbahan. Magkakaroon ng malawak na kaalaman. At yung kaalaman na yon sa technology ay magamit para ma-connect ang tao doon sa salita ng ating Panginoon. Technology as a challenge for the church. Yan. May mga challenges din po ang technology sa simbahan. Testing discernment in the digital era. So the vast expanse of digital information necessitates discernment. So church leaders must guide their congregation in critically evaluating online content. So mahalaga yung papel ng church leader para po yung congregation o yung mga attendee o yung mga kaluluwa, mga tupa na pinapangunahan ay magabayan at makita natin, ma-evaluate natin yung kanilang pinapanood ng mga online content. Distinguishing between credible sources and misinformation para magabayan natin sila. Ano ba yung totoo? Ano ba yung tama? And understanding the implication of their digital interaction. So the Gospel Coalition discusses the complexities of ethics in the digital age, emphasizing the need for a grounded ethical framework. So mahalaga yung ating gabay o yung magkaroon tayo ng discernment spirit, magabayan natin, ma-evaluate natin yung ating mga churchmate o yung mga tao na malapit sa atin para maipaliwanag o mahimok na yung kanila bang pinapanood o yung kanila bang ginagamit na technology o yung online content na kalang tinitingnan ay credible sources o kaya hindi ba siya misinformation. At maunawaan na ang implikasyon nito ay merong tinatawag na connection doon sa bawat isa sa atin. Ano po? Treading carefully in online theological discussions. Ito yung mga challenges sa simbahan. The internet has become a platform for theological discussion, but it also presents challenges such as misinterpretation. So yan, magagamit natin itong platform na ito para pag-usapan yung salita ng Panginoon. Pero may mga challenges na sinasabi, no? At kailangan ang mapulot nila ay yung tama, hindi yung misinterpretation. Divisive debate, yan, hindi kailangang pagmulan to ng debate and exposure to heretical teaching. Yan, ipakita yung mga teaching na nagaganap dito sa platform, no? So church leaders must encourage respectful and biblically grounded discourse, ensuring that discussion builds faith,
rather than create division. So yung paggamit ng platform ay maging maingat po, at kailangan ito ay magamit ng may pag-iingat dahil kailangan ang platform na ito ay siguraduhin nating makapagbibigay ng matatag na pananampalataya, hindi magdudulot ng tinatawag na division, no? Kasi minsan sa platform, no, pag may mga nanonood o nagdi-discuss ng faith, no, kapag talagang labag na sa kanyang kalooban, yan ano na siya, dinidebate na. Pero sana itong platform na to ay magamit, no, at makita natin na ito ay doon lamang sa pag-create o paggawa ng tinatawag natin matatag na pananampalataya. Hindi dapat tayo paghiwa-hiwalay ng technology nito, kundi makatulong to build our faith rather than create division. Avoiding theological extreme. Yan. Our online platforms can amplify French theological views, sometimes leading believers into literalism, legalism, or unbiblical mysticism. So church leader should guide their congregation toward balance. So tayo dapat po ay nakakapagbigay ng gabay sa kanila, ano po, maipakita natin na kailangang balanse. Makita natin talaga na tama. At tayo bilang church leader ay narito para gabayan. Sabi po dito ay Christ-centered interpretation of Scripture. So, minsan, ating iwasan yung mga theological extreme, no? Maiwasan to kasi hindi naman minsan nakakapagbigay ng tulong sa pananampalataya, bagkus nagkakaroon pa nga nung tinatawag na legalism, no, unbiblical. So, tayo bilang mga church leader, ang gagabay sa congregation natin para mabalansin natin yung mga pinapanood o sinusubaybayan na platform. At dapat Christ-centered ang interpretation ng scriptures. Engaging with grace and wisdom. So while debates on doctrine are inevitable, believer must engage with humility and love. Yun. Hindi naman talaga dapat makipag-away sa platform, no? Paglabag sa kanya, pagpipilit hindi. Sabi doon ay must engage with humility and love. Proverbs 15:1. Remind us that a gentle answer turns away wrath. So yun, pakahalaga na kapag sumagot tayo ng maayos, na may kababaang loob, may pag-ibig, nakakatanggal daw pala ito ng puot o ng galit sa kanyang puso. Emphasizing the importance of respectful interaction in online forums and comment section. Yan. Kailangan yung pag-respect, no? Kung tayo makipag-away. Ito minsan yung challenges sa simbahan, no? Kapag medyo nasagi yung tipo, yung na nakalaban yung kanyang paniniwala, pinaglalaban talaga yung kanya, nakikipagdebate, pero narito tayo, kailangan importanteng maunawaan natin yung pagmamahal, yung kababaan ng loob, yung paggalang doon sa ating mga ginagawang online forum at o sa ating comment section, no, ay may pakita natin pa rin yung humility, engaging with grace and wisdom. Combating theological misinformation. So many online teaching lack theological depth or accountability. So yan, maging aware po tayo dito, no? Churches must educate believers on how to assist biblical content. So, ang napakahalaga noong papel ng isang leader sa loob ng simbahan, kailangang maituro o ano natin yung mga mananampalataya, ma-assist, no? Matulungan sila na ano ba yung kanilang tatangkilikin na talagang sasabihin natin biblical content. Cross-check teachings with scripture. So, yun. Laging naka-align sa salita ng Panginoon and seek guidance from trustworthy church authorities. So, mahalaga po yung papel ng pastor. Tayo po yung gabay. No? Tayo yung aalalay
sa mga mananampalataya para po sila ay matulungang kilalanin yung mga platform na pinapanood, kung ito ba ay biblical content o kung ito po ba ay naka-align doon sa salita po ng ating Panginoon. At ito po yung mga challenges sa mga simbahan ngayon. So sabi dito, treading carefully in online theological discussion. Trusting biblical wisdom over cultural trends. No? In an era of rapidly changing social norms, churches must remain rooted in biblical truth rather than succumbing to cultural trends than compete with Scripture. So mahalaga po ito, mga kapatid, na ang simbahan talaga ay manatiling malalim sa katotohanan na galing sa salita ng Panginoon. At mahalaga na maipakita natin, no, na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan, at sabi nga dito, magkaroon tayo ng biblical wisdom, para makita natin yung kahalagahan ng mga challenges dito sa ating simbahan sa pamamagitan ng itong ating pinag-aaralan technology as challenge for the church. So, manatili na malalim doon sa katotohanan, sabi ito, rather than succumbing the cultural trend that complete with Scripture. Standing firm in absolute truth. Yeah. So, the digital age promotes relativism where truth is seen as subjective. However, Scripture declares that God's word is unchanging. So churches must uphold biblical standards on moral and doctrinal issues even with cultural po. So mahalaga ito na tayo ay tumatayo yung ating faith, yung ating pananampalataya, no, ay nandoon sa katotohanan, at yung digital age ay makapag-propose talaga ng isang pagdideklara na ang salita ng Panginoon ay kailanman ay hindi mababa. Sabi ng Isaiah 40, chapter 40, verse 8. So ang role ng church o ng leader ay hawakan natin yung biblical standard po. Talagang sinasabi ng Biblia. Magamit, no? Makita natin na yung absolute truth ay maipakita, no? Yung mga doctrinal issues na nangyayari ngayon, kailangang manaig pa rin, ma-declare pa rin yung salita ng ating Panginoon na kailanman po ay hindi magbabago. Tatayuan talaga natin yun, standing firm in absolute truth na sinasabi po rin. Navigating the tension between relevance and compromise. So ito po yun. While it is important to contextualize the gospel for modern audiences, churches must be cautious not to dilute biblical truth for the sake of popularity. So, napakahalaga ito, paano tayo makikipag-engage, no, na sinasabi dito na without compromising faith. So, mahalaga, makita natin, gaano natin ito pinapahalagahan yung salita ng ating Panginoon bilang mga leader dito sa modernong panahon, no. Kailangan ang simbahan ay tumayo for the sake of biblical truth, hindi doon sa popularity, kundi sabi ni Apostle Paul doon sa Acts 17:22 ay to show, to engage culture without compromising faith. So mahalaga na sa mundong ito ay nadoon pa rin na hindi maiko-compromise yung salita ng ating Panginoon. Amen? Equipping believers with theological resilience. So as digital platform expose believers to diverse worldview, so churches must prioritize theological education. Teaching sound doctrine ensures that Christians can discern between godly wisdom and secular ideologies. So mahalaga na yung platform ay maipakita sa mga mananampalataya o sa mundong ito na ang simbahan, ang ating priority ay ma-educate ng tama yung mga tao, may parating paturuan sa kanila, no? Na siguraduhin natin na makita natin kung paano i-discern yung mabuting kaalaman kaysa doon sa secular ideologies, no?
So ito po ay importante na ma-equip yung mga mananampalataya na ating hinahawakan na maging resilient yung mga mananampalataya dito sa digital form na nag-expose ng mga biblical wisdom na sinasabi. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.